Okay, kumusta kayong lahat? Meron na naman akong naisip na bago. Kasi yung huling upload ko, yung adjustable na pangsalok ng isda, may naisip akong may naisip akong idagdag sa kanya. Why not na gawin ko siyang spear gun? Kasi yung na-upload ko na to dati, nagawa kasi ako ng ganitong mga trigger mechanism para sa spear gun. Tingnan nyo maigi. Ano lang ito, mga ano lang ito, round bar, welding rod, yan lang ang kanyang materyales. Tapos kapirasong flat bar, yan, tapos tornilyo. So ito na yung aking trigger mechanism. Dati may mga ang nakalagay dito goma. Ngayon nilagyan ko na ng spring para mas maganda. Kasi pagka goma, minsan nade-deteriorate ang goma, nababasa, nawawala sa yung pagkanyang elasticity niya. Pagka-elastic, nawawala. Kaya nagbabago yung pressure na pumipisil dito. Kasi ito kasi napaka-ano na ito. Pag hindi maganda ang pressure nito, na magre-release ang inyong pana. Okay, so ito yung mga talim niyan. So yan. Ito ay yari-yari lang ito sa mga payong na malalaki. Ginawa ko lang ganito. Siya nga pala, pininturahan ko to kasi nag-welding ako rito, nag-iinit ako. So nasunog yung portion na to. Kasi ano kasi ito, balot na ng pintura. Nilublog kasi sa pintura to eh. Hindi ko na initim lahat. Hinayaan ko lang kasi yung portion lang na nainitan, saan ako nagpalo, doon lang ako naglagay ng pintura. I mean yung nabakbak yung kulay. Kasi kung iitimin ko to lahat, pag ito binitawan natin sa tubig, hindi na natin makikita. Kaya hinayaan ko yung ibang portion kulay puti. Para visible pa rin sa ilalim ng tubig. Then, yung lagayan ko ng goma, yan. Inukaan ko lang siya ng ganyan. Ganyan. Diyan natin isasabit yung pinaka-rubber natin. Then, ito yung ating pinaka-trigger mechanism. Ito ang ilalagay natin sa pangsalok ko na gadget. Ito kasi dati may nakalagay dyan na net ang nasa ibabaw na ito. Naisip ko, ba't kaya hindi pwede naman yatang gawing spear gun to, adjustable. Pwedeng spear gun natin ganyan kahaba, pwedeng ganon. So ito lang, siguro parang wala pa ako nakikitang gumawa ng ganito. I-convert natin ito sa spear gun. So gaya na sabi ko, itong trigger na ito ay napakasimple. Pwede na nating ikabit kahit saan. Ano ba? Isang natuwid lang na kawayan, kahoy. Isasalpak lang natin. Meron na kagad tayong trigger mechanism. Hindi tulad ng mga ginagawa kong mga nung una. Talagang napaka-komplikado. Purong stainless lahat yun, yung mga trigger mechanism ko. Matagal trabaho yun ng stainless. Sa bagay, ito na may stainless din ito. Pininturahan ko nga lang kasi nga lang nag-welding, nangingitim, hirap i-bapping. So, pininturahan ko na rin. Okay, so ito, gagawin natin itong spear gun. So, ginawa ko, nagbutas, hindi ko na pinakita, nagbinutasan ko na lang, butasan ko naman kailangan. Itong portion na to, yung pinakahuli, nagbutas na ako dyan. Dito natin ilalagay ang ating trigger mechanism. Lulusot lang natin yan dyan. Siya nga pala, meron niyang dalawang pin, para mag-stable siya. Hindi po pwedeng isa lang ilalagay natin yan na tornilyo. Kinakala meron ding stopper yan. May pin or dalawahin nyo yung tornilyo. Yan nga lang. Hindi ko pa nilalagay yan ng tornilyo. Stable na yun. Hindi na halos wala ng alog yun. Then lalagyan natin yan ng nut. Yung isang yun. Hindi ko na pala ito pinutulan itong portion na to kasi parang suporta na rin habang nagtatarget tayo. Ganito ibig ko sabihin. Pagkahawak mo siyang ganyan, nakaganyan yung kamay mo. Ayan, parang pinakahawakan mo na rin. Tapos saka ngayon pipisil dito ng konti. Ayan, release na yan. At safe na safe nga pala yung ganitong klaseng trigger mechanism. O nakita nyo, sandali lang kagad, meron na tayong nailagay na trigger sa isang sa gamit ko na ito. Sabi ko sa inyo, pwede isang straight lang na kahoy, straight na kawayan, may kakasalanan natin ang ating trigger mechanism. At napaka-safe na ito, hindi yan basta-basta nakalas. Halimbawa ito yung ating bala.
Susuksok lang natin to ron sa kanyang pinaka-trigger ko niya, lock. Yan. Hindi na mahugot yan. Kahit paanong gawin mo dyan, yan. Wala na. Hindi na mahugot yan. Unless na pisilin nyo lang ng kaunti ito. Konting-kaunti lang. Magre-release na yan. Yan. Tanggal na yan. Next problem, yung dulo, kakabitan ng goma. Ngayon, ang naisip ko rito, detachable din na lagayan dito. Kasi may tornilyo na nga ito. Ito ang kinalabasan niya, ang finished product. Ito ang ikakasa natin doon. Or pwede na rin, erektahin ninyo rito yan. Maglagay na kayo rito ng goma. Totally, may trigger na. Rubber na lang ilalagay. Then yung pinaka-guide sa ibabaw. So ang ginawa, ang kaya sa akin lang, nagawa nga ako ng ganito. Sari-saring design ang gagawin ko nito. Ito ay sample pa lang ito. Ayan, nilulusot ko lang dyan yung pinaka-dynema, tapos tinalian ko na lang sa likod. Kasi mahirap kasi kapag itong rubber na ito, isuksok natin, erekta natin sa bakal, magagasgas ito. So para safe, ang gagasgas lang, ayun, yung tali lang na yun, dun sa butas na yun, sa bakal. Kaya hindi maapektuhan yung ating rubber. Ibig sabihin, safe na safe ito. Kasi ang rubber, kapag ka nag-contact yan sa bakal, magagasgas yan. Hindi yan tatagal. So sa experience ko, yan, kaya ganito mga ginagawa ko. Dynema muna ang pinaka magko-contact sa bakal. Then, next siya. Kasunod kagad ang ating goma. So ang gagamitin natin goma, simple lang. Ang ginamit ko, napakaliit lang na ito. 4mm lang ito. 4mm, 2mm yung 4mm outside diameter, 2mm ang inside diameter. Butas kasi ang gitna ng goma na ito. Pero magandang batak na ito. Matignan nyo maigi. Magkatikit yung aking kamay, pero pag binatak yan, ang haba na nababatak niya. Okay, so ganitong style ang ginawa ko. Medyo binuka ko ng konti. Kasi nga merong mga may mga roscas dito. So, pagka ito yung nakadikit ng ganito, maaaring tumama rito yung ating goma. Unlike sa medyo nakabuka na kaagad siya ng konti lang naman. Binuka ko lang ng konti. Then, nag-provide din ako ng tornilyo para maikasa natin to rito. So, ganito yung kalalabasan niya. Kakasa lang natin siya dyan sa dulo. Sandali lang, makakabuo na kagad tayo ng spear gun. So, meron na tayong pang sibat, pang salok. So, ang dami niya naging purpose. Ayan. Meron na kagad tayong spear gun. May goma na tayo. Ito yung ating goma. Ito yung ating trigger. So, ikakasa na lang natin yung talim. Yung pinaka-pana mismo. So, nasa sa inyo nga pala kung gaano kahaba ang gusto ninyo rito. Sabi ko nga ito ay adjustable. Depende sa gomang available sa inyo. Pwede ang spear gun natin. Pwede ganyang kahaba. Yan. Ganyan na kagad kahaba ang ating spear gun. Depende sa bala, depende sa goma. So, kung babatakin natin yan, yan. Hanggang dito. Ngayon, kung maikli lang ang goma nyo, pwedeng paliitin ito o iksian ninyo. Yan. Yan. Spear gun. Meron pa rin kayo maikli. So, adjustable ito. So, gaya nga sabi ko, parang wala pa ako nakikitang gumawa ng ganito. Sana. Pero sa akin, parang wala pa talaga. Yan. Meron tayo ngayong spear gun. Sandali lang, meron na makakabuo tayo ng spear gun. Din ang kulang na lang na ito, pinaka-guide dito sa ibabaw at saka yung ating bala. Kaya nga pala, yung ginawa ko, ito, stainless din ito. Ganito yung ating magiging guide. Kaya nakaganito ito para yung ating tali hindi mabugbog. Kasi pagka-release niyan, maaaring bumalandara rito yan. Kaya ganito yan para medyo lampasan lang. Hindi siya basta makukuha. At saka niliha ko na rin maigi ito para hindi matalas. So, ito ngayon ang ikakabit natin sa dulo para guide ng ating pinaka-bala. So, magiging ganyan ang itsura niyan. Yan. Okay, so ikakasa natin. Titignan natin kung effective ba. Then, testing natin.
ng goma. Okay, tatalian natin ito, ipipix natin sa dulo, yung pinaka-guide. Sa sentro nyo lang na kinakailangan, sentrong-sentro yan hanggang doon sa trigger. Pwede pa namang i-adjust yan. Ibig sabihin, pag nakakasana yung talim, ay yung pinaka, pinaka spear gun, o yung sima, may tawag siya, shop ang tawag nila eh. Pag nakakasana yung ating shop, pwede nating ma-align ng konti. For the meantime, so iayos muna natin ito, ikakasa muna natin yan dyan na maayos. Para hindi galaw ng galaw. Tingnan natin yung alignment. So, para-align naman siya. Madali lang pag-assemble nito. Minuto lang, ilang minutes lang, meron na kagad kayong pinaka-pana o spear gun. Kasi nga lahat na nababaklas, detachable o removable. Okay, sa palagay ko, stable na ito. I mean, hindi na ito gagalaw yung ating guide. Ayan. Yung pinakalusutan ng bala. Stable na yan. Hindi na basta-basta mawawala dyan. Okay, so testing natin kung nasa alignment. Ikakasa natin yung ating pinaka-shop. Siya nga pala, ang design na ito, yung bala itatagos. Mawawala rito sa lulusot dito sa ating guide. May mga bala kasi ako na hanggang dito lang. Hindi lumalabas sa ating pinakapana. Okay, so ito na ngayon ang kanyang complete na setup. Yan. Meron na tayong spear gun ngayon. Medyo mahaba nga lang ang aking bala. So gaya ng sabi ko, ito ay hindi matatanggal basta-basta kahit paalog-alugin yan. Napakaganda ng aking trigger na ito. Reliable. Hindi ka maninervyusin. Ayan. At saka stable yan. Hindi gumagalaw. Isang tornilyo lang ang ginamit ko dyan. At pwede nyong ilagay nga kahit saan. Ngayon, testingin natin ang performance na ito. Tignan natin kung gaano siya kalakas. Ang ginamit kong goma, ito lang ha. Pwedeng single, pwedeng double. Itong ginamit ko na goma na ito. Okay, tignan natin ang performance na ito. Okay. I-release muna natin siya para may forma natin yung ating goma. Kinakalang kasi nasa ibabaw yan eh. Siya nga pala, itong ginawa ko na to, pwede ko itong gawin tatlo kasi tatlo yung ginawa kong butas dyan. Kaya lang, 2 goma pa lang ang kinabit ko. Kasi maghagila pa ako. Nasa bahay pa kasi yung mga ganito ko. Gagawin ko itong tatluhan. Pwede naman eh, kasya naman eh. So ganito yung pagkakasa. Yung goma nasa ibabaw. Ayan. Tapos, papasok natin yan dyan sa ating pinakagay, sa ating reeling. Yan. Tapos yung pin nakatusok dyan. Yan. Stable na yan. Then pwede na tayo magkasa. Ang kagandahan lang ng ganitong goma, napakalambot, saka napakahaba ng batak niya. Okay, so hahabaan natin itong ating spear gun na ito. I-adjust natin ng konti. Kasi gaya na sabi ko, napapahaba ito. Pero yun, wala ka nang hinabaw. Ito yung original na one. Siguro yung ganito kahaba 50 cm ito. Tapos hahatakin mo ng ganyan. Meron ka ng yan, mga siguro 1 meter na siguro ito. Kung gusto mo pa, hatakin mo pa yung nasa dulong yon, mas mahaba. Nasa sa inyo kung saan kayo komportable. Pero itong ganito, sample lang naman tayo. So mga
Mga 1 cm siguro ang haba nito. 1 meter. Yan. Ganito na kahaba ang ating spear gun. On the spot. Napakadaling mag-assemble. At napakadaling baklasin. Isang tornilyo lang tatanggalin. Ito nakatornilyo rin. Then, ang matitira na lang yung pinaka-stock o yung pinaka-body. Then, sa pagkasa, napakalambot lang ang ating goma na ito. Pero malakas ito. Huwag niyong husgahan ang itsura ng aking goma. Ang performance ang bantayan ninyo. Tingnan nyo kapag nabatak. Halos 2 mm na lang ang kapal ng ating goma. Pero ang haba ng nababatak niyan, meron pa tayong isa. Dodoblehin natin. Ayan. Meron na kagad tayong pana. Ngayon, tetestingin natin doon. Gawa tayo ng target. Ganyan lang natin. Para nakikita natin ang performance. Gawa tayo ng target. Dalawang plywood dito. Dito na lang tayo tumarget. Kunyari ganyan kalayo ang ating tatargetin. Dalawa lang ang goma na yan ha. Napakanipis. Ito halos 2 mm lang. Yan. Ba may X ito? Magpunta pala ako sa ano. Tanggalin nga natin itong X na ito. Nakakasira natin. Nakakasirang puri itong X na yan. Yan. So ito na yung ating spear gun ha. Mula rito, tatargetin natin yung plywood na yun. Gaya na sabi ko, napakalambot na ito. Dito na akong titingin sa camera. Ayan. Halimbawa ganyan, tingnan nyo. Kung gaano kalakas ang performance na ito. Nakita nyo? Tagos yung plywood. Dalawang plywood yan. Ngayon sa paghugot, diretsuhan lang kasi ano, wala tong may sima kasi may hirapan tayong haltakin pabalik yan. Kaya diretsuhan lang ang paghugot natin. Yan, para lalampasin lang natin yung ating pinakabaan. Yan, hugot na. Nakita nyo kung gaano kalakas. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag nyong husgahan ang itsura ng aking spear gun. Yung performance ang abangan ninyo.